Ilang minuto lamang bago iyon, si Ila ay natalo 1-5 sa ikalawang set. Nanalo si Leylah Fernandez ng 5 laro ng sunod-sunod. Nakita na ng defending champion ang kanyang timing, ang kanyang forehand, at ang kanyang kumpiyansa. Maingay pa rin ang crowd, pero nararamdamang naiiba na ang laban. Isa pa lang na matibay na service game, at mapupunta ito sa ikatlong set. Isa pa lang na maluwag na laro mula kay Ila, at magiging kay Fernandez na ang momentum, ang manlalarong nanalo na sa kanya kanina pa sa season. Tapos nagbago ang lahat. Tumaas ang mga bandilang Pilipino sa mga stands. Bawat mahabang rally ay nagsimulang pakiramdam na isang final. Bawat missed ball ni Fernandez ay nagpapalaki ng ingay. Patuloy na sumusulong si Ila, 1 punto sa isang pagkakataon, hanggang sa ang isang set na mukhang tapos na ay biglang naging kanya ulit. Pinilit niya ang tie-break. Pagkatapos ay nangibabaw siya. 7 puntos laban sa 1. Wala na ang defending champion. Nagsimulang pakiramdam na parang tahanan ang Washington para kay Alex Ila, pero hindi lang ito isang dramatikong comeback. Ito ay pagbaligtad ng isang bagay na nangyari 3 buwan na ang nakakaraan. Sa Stuttgart, tinalo ni Fernandez si Ila 6-1, 6-4. Kinontrol niya ang bilis, una siyang nag-atake, at hindi niya inabutan si Alex ng sapat na oras para makabawi. Ngayon ang parehong dalawang manlalaro ay nakatayo sa magkabilang panig sa Washington at nabaligtad ang resulta. Hindi lang nanalo si Ila, nalagpasan niya ang eksaktong sandali kung kailan ang lumang resulta ay mukhang maulit na. Kaya ano ang nagbago sa pagitan ng Stuttgart at Washington? Bumabagsak ba si Fernandez sa ilalim ng pressure? Tinutulungan ba ng crowd si Ila sa panganib? O may mas malalim na binuo si Alex, isang bagay na hindi lumalabas sa highlight reel? Pero nagiging makita kapag nagsimulang bumagsak ang laban. Dahil ang tagumpay na ito ay hindi napagpasyahan ng huling forehand. Napagpasyahan ito ng 4 na laro ang pagkaatras si Ila at tumanggi siyang ituring na tapos na ang set. Para maunawaan kung bakit mahalaga ang tugon na iyon, kailangan nating bumalik 24 oras bago iyon sa isa pang laban na halos kukuha ng lahat sa kanya. Isang araw bago iyon, tinanong na ni Washington si Alex Ila ng parehong tanong. Ano ang mangyayari kapag nagsimulang lumayo ang laban? Ang kanyang unang kalaban ay si Zheng Qinwen, isang Olympic champion at dating world number 4. Mas malaki ang serve ni Zheng, mas mabigat ang kanyang ground strokes, at may reputasyon na magpakiramdam sa isang first-round match na parang quarter-final. Walang madaling pagpapakilala. Kailangang simulan ni Ila laban sa isa sa mga pinakamakapangyarihang manlalaro sa tour. Kinuha ni Zheng ang opening set 6-4. Nag-serve siya ng may otoridad, inagaw ang maikli na mga bola, at paulit-ulit na itinutulak si Ila sa likod ng baseline. Pagkatapos ay nag-break muli si Zheng sa ikalawang set at nanguna 4-3. Nagbubuo na ang inaasahang kwento. Ang Olympic champion ay papalapit na sa tagumpay. Papalapit na si Ila sa labasan. Pagkatapos ay inatake ni Alex ang susunod na return game at nag-break pabalik nang hindi nawala kahit 1 punto. Kahit isa. Iyon ang unang tanda na nagbago ang isang bagay sa loob ng laban. Nag-hold ng serve si Ila, pagkatapos ay nag-break muli siya. Kinuha niya ang ikalawang set 6-4 at direktang dinala ang momentum sa panghuling set. 7 laro ng sunod-sunod, ang isang laban na pag-aari noon ni Zheng ay bigla ang magkaibang mukhang. Nanguna si Ila 4-0 sa ikatlong set bago niya natapos ang comeback. 4-6, 6-4. 6-1. Hindi malapit ang final set. Pero ang pinakamahalagang bahagi ng tagumpay na iyon ay hindi ang marka. Ito ay ang patunay. Patunay na ang pagiging nahuli ay hindi nangangahulugang wala ng laban. Patunay na ang isang kalaban na may mas maraming kapangyarihan ay maaaring gawing hindi komportable. Patunay na ang pressure ay hindi kailangang pag-aari ng mas may karanasang manlalaro. Napansin ng Washington, lumabas ang mga bandilang Pilipino sa lahat ng panig ng stands. Sinundan ng mga fans ang mga practice session ni Ila at naghintay para sa kanyang mga laban. Sinabi ng tournament chairman na si Mark In na karamihan sa mga ticket request ay nagtatanong ng parehong tanong, kailan maglalaro si Alex Ila? Pinaplano ng mga tao ang kanilang pagbisita sa paligid ng kanyang schedule. Libu-libong milya ang layo ng Washington mula Manila, pero ginawa ng mga Filipino fans na pamilyar ang court. Kinakatawa ni Ila ang higit pa sa isang ranking sa tabi ng pangalan. Siya ay isang koneksyon. Nagdulot din ang suportang iyon ng pressure. Bawat palakpak ay nagpapataas ng inaasahan. Bawat tagumpay ay nag-aanyaya sa mga tao na maniwala na maaaring nagsisimula ang isang makasaysayang bagay. Ginugol ni Ila ang mahigit 2 oras na nakikipaglaban kay Zheng. Nalagpasan niya ang isang laban na nangangailangan ng pasensya, pisikal na lakas, at emosyonal na kontrol. Pagkatapos ay kailangan niyang mabilis na makabawi dahil naghihintay sa susunod na round si Leylah Fernandez, ang defending champion ng Washington, ang ika-7 binhi,
ang manlalarong alam na kung paano manalo sa tournament na ito. Tinalo na rin ni Fernandez si Ila kanina sa season. Sapat na bago ang resultang iyon para mahalaga. Ipinakita nito kay Alex kung gaano kabilis maging one-sided ang isang laban kapag kinontrol ni Fernandez ang tempo. Ngayon kailangan ni Ila na harapin siya muli. Wala pang isang araw matapos ang isa sa pinakamahirap na tagumpay ng kanyang Washington debut. Naniniwala ang crowd. Naniniwala si Ila. Pero hindi tinatanggal ng paniniwala ang mga pagod na binti, lumang alaala, o ang pressure ng harapan sa isang kampiyon na nanalo na sa iyo. Para sa isang set, wala sa mga problemang iyon ang tila mahalaga. Ginawa ni Alex Ila na ganap na nawawala ang defending champion. Nagbukas si Fernandez ng may pag-aalangan. Late ang kanyang timing. Paulit-ulit na bumabagsak ang kanyang forehand. Kahit ang mga tama na karaniwan niyang pinagkakatiwalaan ay nahuhulog sa malayo o sa net. Agad na nakilala ni Ila ang pagkakataon. Lumapit siya sa baseline. Bumalik siya ng may lalim. Pinilit niya si Fernandez na maglaro ng isa pang bola, pagkatapos isa pa. Pagkatapos isa pa. Mabilis na dumating ang pressure. Nawala ng serve si Fernandez pagkatapos ng double fault at nanguna si Ila 2-0. Sumagot ang crowd sa bawat punto. Gumagalaw ang mga bandilang Pilipino sa itaas ng mga upuan at parang lokal na paborito si Ila. Sinubukan ni Fernandez na mag-atake ng mas maaga at paikliin ang mga rally. Patuloy ang mga pagkakamali. 14 na unforced error mula kay Fernandez sa opening set. 14 na sa 8 laro lamang. Hindi kailangan ni Ila ng koleksyon ng imposibleng mga winner. 2 lamang na malinis na winner ang kanya sa set. Yun na numero ay nagsasabi sa atin ng isang mahalagang bagay. Hindi nanalo si Alex dahil binubugbog niya si Fernandez. Nanalo siya dahil ginagawa niyang hindi komportable ang defending champion ng sapat para matalo ang sarili nito. Natapos ang opening set 6-2. Mukhang madali. Masyadong madali, marahil. Lumikha iyon ng unang mapanganib na tanong ng gabi. Talagang kinokontrol ba ni Ila ang laban? O nakikinabang lang siya mula sa isang kalaban na hindi dumating ng handa sa isip? Malaking pagkakaiba iyon. Ang kontrol ay nakakaligtas sa tactical na pagbabago. Ang isang nangunguna na itinayo lamang sa mga error ay maaaring mawala kapag huminto ang mga error na iyon. Naintindihan iyon ni Fernandez. Nagsimula ang ikalawang set at nagbago ang temperatura. Naging mas matyaga si Fernandez. Tumigil siya sa pagsubok na tapusin ang bawat rally agad. Pinayagan niya ang kanyang sarili na magdepensa. Nagsimula siyang gumamit ng kanyang mga binti sa halip na magpilit ng mababang porsyentong tama mula sa hindi komportabling posisyon. Pagkatapos ay dumating ang isang mapagod na service game na umabot sa 6 na deuce. Nakalabas si Fernandez. Ang hold na iyon ay nagbigay sa kanya ng oras para maramdaman ang bola at patunayan na kaya niyang mabuhay sa mas mahabang palitan. Nawawala na ang bersyon ni Fernandez mula sa opening set. Ang kanyang backhand ay nahuhulog na mas malapit sa mga linya. Ang kanyang forehand ay naging mas maaasahan. Sumusulong siya ng may mas malaking kumpiyansa at nagsimulang tapusin ang mga punto sa net. Hindi na natatanggap ni Ila ng libreng error. Ngayon kailangan niyang lumikha ng bawat pagbubukas. Naging mas pisikal ang mga rally. Sinasaluhin ni Fernandez ang unang atake. Inilipat ang bola at ginagawang lumayo si Ila sa mga posisyon na bahagyang hindi komportable. Isang mahirap na punto ay naging isang maluwag na laro. Ang isang maluwag na laro ay naging isang break. Pagkatapos ay nagmadali ang defending champion. Nanalo si Fernandez ng 5 laro ng sunod-sunod. Nagbago ang scoreboard mula sa isang laban na mukhang pag-aari ni Ila papunta sa isang ikalawang set na halos wala na. 5-1. Malakas pa rin ang ingay sa paligid ng court. Pero nagbago na ang pakiramdam. Hindi na nagdiriwang ang crowd ng kontrol. Sinusubukan nitong iligtas si Ila mula sa panganib. Dito bumalik ang alaala ng Stuttgart. Sa kanilang unang pagkikita, kinuha ni Fernandez ang opening set 6-1. Pinigilan niya si Ila mula sa simula at kinontrol ang mahahalagang rally. Ngayon ang parehong pattern ay lumalabas. Mas mahusay na nagdedepensa si Fernandez. Pinipilit si Ila na humawak ng extra shots. Nagsisimulang pakiramdam na mas maliit ang court. Inuulit ba ng kasaysayan ang sarili nito? May isa pang problema rin si Ila. Mayroon siyang ginugol ng mahigit 2 oras na nakikipaglaban kay Zeng isang araw na ang nakakaraan. Ang labang iyon ay nangangailangan ng 3 set, mahabang rally, paulit-ulit na pagbabago ng direksyon, at isang buong emosyonal na comeback. Ngayon ay tinutulak siya ni Fernandez patungo sa isa pang deciding set. Susubukin ng ikatlong set ang higit pa sa kasanayan. Susubukin nito ang mga pagod na binti, mas mabagal na reaksyon, at kung kinuha ng tagumpay laban kay Zeng ang masyadong malaki sa kanya. Sa 1-5, bumalik si Ila sa baseline para mag-serve. Umabot si Fernandez sa 15-30. Hindi ito set point, pero pakiramdam na ito ay gilid nito.
Isang double fault ay maaaring lumikha ng dalawang set point. Isang mabilis na forehand ay maaaring magdala kay Fernandez sa iisang punto na lamang ang layo sa pagpilit ng ikatlong set. Isang sandali ng panik ay maaaring burahin ang lahat ng itinayo ni Ila sa nakaraang oras. Nararamdaman ni Alex ang mapanganib na pagpili. Pag-atake ng mas malakas at maaari siyang gumawa ng winner na kailangan niya. Maaari rin siyang gumawa ng pagkakamali na hinihintay ni Fernandez. Magdepensa ng masyadong ligtas at maaaring patuloy na sumusulong si Fernandez. Walang perpektong sagot. Natalo na si Ila ng 5 magkakasunod na laro. Lumalaki ang alaala ng Stuttgart. Papalapit ang ikatlong set. Narito ang hindi ginawa ni Alex Ila. Hindi siya nag-swing ng mas malakas. Hindi siya naghanap ng miracle winner. Hindi siya sinubukang mabawi ang 4 na laro sa isang punto. Ginawa niya ang laban na mas maliit. Sa 15 sa 30, nakatuon si Ila sa pag-hold ng serve. Wala nang iba. Nanatili siyang matyaga sa likod ng baseline. Tinanggap niya ang mas mahabang rally. Naghintay siya ng bola na maaari niyang atakehin nang hindi pinigilan ang issue. Pag-aari ni Ila ang laro. Pumunta ang marka sa 2-5. Sa papel, halos walang halaga ang hold na iyon. May double break pa rin si Fernandez. Kailangan pa niya ng isang laro lamang para mapilitan ang deciding set. Pero ang mga laban sa tennis ay hindi kontrolado ng aritmetika lamang. Kontrolado sila ng duda. Hanggang sa sandaling iyon, sumusulong si Fernandez nang walang pag-aalangan. 5 magkakasunod na laro ang nagpakita sa kanya na tiyak. Hindi na siya tumatugon kay Ila. Siya ang nagdidikta ng mangyayari sa susunod. Pagkatapos ay nag-hold si Ila. Lumakad si Fernandez sa baseline para mag-serve para sa set at nagbago ang sitwasyon. Ngayon ay mayroon na siyang isang bagay na dapat tapusin. Ang pagsasara ng isang set ay maaaring pakiramdam na mas mabigat kaysa sa paghabulin ito. Naintindihan ni Ila ang pagkakaiba. Inlagay niya ang kanyang mga return ng malalim. Itinago niya ang bola mula sa pinakamadaling zona ng pag-atake. Hindi niya kailangan na manaog sa loob ni Fernandez. Kailangan niya lamang na mapilitan itong maglaro ng isa pang tama. Pagkatapos isa pa, ang mga pagkakamali na nawala matapos ang unang set ay nagsimulang bumalik. Nagkamali si Fernandez. Nakakuha si Ila ng break. 3-5 ang marka. Nakilala ng crowd ang pagbubukas bago pa man maipaliwanag ng scoreboard. Naging mas malakas ang ingay. Nagsimulang gumalaw muli ang mga bandilang Pilipino. Ang dating mukhang panghuling pagsisikap ng defending champion ay ngayon ay pakiramdam na simula ng isa pang labanan. Nag-hold si Ila para sa 4-5. May isa pang pagkakataon pa si Fernandez para mag-serve para sa set. Ito ang sandali kung kailan nagbago ang panig ng pressure. Ilang minuto na ang nakakaraan, sinusubukan ni Ila na iwasang matalo sa ikalawang set. Ngayon ay sinusubukan ni Fernandez na pigilin ang isang comeback na nagiging mas totoong-totoo sa bawat punto. Ang manlalarong nangunguna ngayon ay nag-iisip sa nawawalang nangunguna. Ang manlalarong nahuhuli ay nararamdamang malaya. Si Ila ay isa ng laro ang layo sa pagkatalo ng set. Bawat punto ay isang bagong pagkakataon. Si Fernandez ay isa ng laro ang layo sa pagkapanalunan nito. Bawat punto ay pakiramdam na may kinukuhang bagay. Ang pagkakaibang iyon ay naging makita sa mga rally. Gumalaw si Ila ng may mas malinaw na direksyon. Nagdedepensa siya ng walang panik. Ang mag-atake si Fernandez, nagtiwala si Alex na kaya niyang manatili sa loob ng punto ng sapat para lumikha ng isa pang pagkakataon. Nagsimulang mag-alinlangan si Fernandez. Sa 5-5, nagproduksyon ang laban ng rally na nagpaliwanag ng buong comeback. Lumikha si Fernandez ng isang pagbubukas at sumusulong. Nagkaroon siya ng pagkakataon na tapusin sa net, pero hindi mabilis na dumating ang panghuling desisyon. Umabot si Ila sa susunod na bola pagkatapos sa susunod. Ginawa niya ang depensa na balanse. Pagkatapos ang balanse ay naging atake. Isang forehand winner ang natapos ng punto. Sumabog ang crowd. Mahalaga ang rally na iyon dahil inihayag nito ang nagbago. Hindi na sinusubukan ni Ila na dominahin ang bawat palitan. Sinusubukan niyang mabuhay sa bawat palitan ng sapat para mailantad ng pressure ang mas mahinang desisyon. Yon ang tunay na turning point. Hindi mas maraming kapangyarihan, hindi mas maraming panganib, mas maraming pasensya, mas maraming kamalayan, mas maraming tiwala na ang isang extra na bola ay maaaring baguhin ang kahulugan ng rally. Pumunta ang set sa tiebreak. Sa oras na iyon, sinabi ng scoreboard na pantay ang mga manlalaro. Emosyonal na, wala silang malapit. Pinigilan ni Fernandez na makita ang isang nangunguna na 5 tandang bawas isa na nawala. Ginawa ni Ila ang isang halos natalong set na isang